Kilala ang Maynila sa bukas nitong oportunidad para sa mga empleyadong Pilipino mula sa mga taga-Maynila, karatig ng mga syudad, kahit mga taga-probinsya. Sa kabila ng dagsang mga oportunidad, may mga Pilipinong pumipili ng trabahong hindi naaayon sa kanilang tinapos na kurso. May ilan pa rin na nagtatagal at natuto ng masanay sa ikinabubuhay nito. Nakatira sa 7A, Galer Heights, Tandansora, Quezon City. Nag-aral po ako sa Polytechnic University of the Philippines, undergrad. Kumuha pa ako ng course na Restaurant Management. Nag-decide po ako na mag-aral na lang ng related din naman sa course ko ng Culinary Art. Siyam silang naninirahan sa kanilang tahanan. Siya at ang kanyang may bahay at ang 7 nilang mga anak. 3 scholars naman. Yan lang yung medyo advantage sa akin. Medyo nakakatipid. May wife, nurse, head na rin ng isang department. So, madalas pa ako magluluto. Yan, nare-miss ko. Ngayon kasi hindi na ako madalas nagluto. Liban sa pagmamaneho, ay may ibang trabaho ng tinahak si Rolly noon. Pagkatapos ko, mayroon akong kaibigan na recommend sa akin sa Pininvest Land Developer that time sa isang assistant mula 1997 up to 2000. Then, after noon, nag-resign ako dahil medyo malayo nga. At saka nag-asawa ako that time. So, naghanap ako ng medyo malapit. Pumasok naman ako sa Unibox Packaging kay Mr. Mata, General Manager, as assistant din. Nag-start ako ng year 2000 up to 2004. So, yun nga, may asawa ko, nagka-anak na rin. Naisip-isip ko na hindi enough yung kinikita ko sa time. So, naghanap ako ng ibang trabaho. Yun nga, pumasok din ako ng driver, sinubukan ko, taxi driver. So, nakita ko medyo okay yung kita at saka enough dun sa kailangan ng pamilya ko. Job mismatch? Yun yung hindi ilan yung work mo sa degree, diba? Ayon sa Philippine Institute for Development Studies o PIDS, 4 sa 10 manggagawang Pilipino ang nakakaranas ng job mismatch o hindi tugmang trabaho sa tinapos na kurso. Bilang driver, siyempre, na-enjoy ako dun sa naalahatid ko yung pamilya ko, anak ko, carpooling every morning. Hatid ko muna yung mga estudyante ko bago yung asawa ko. Pangalawa, makakatulong ako sa mga commuters. Mahatid ko sila sa work nila. Same time, siyempre kikita ako, di ba? Ayun. Bago ako nag-taxi, nagiging tourist driver ako sa airport. Sinubukan ko lang. Hindi naman sinasadyang may sumakay sa akin, naiwan yung gamit sa loob ng sasakyan ko, mga importanteng dokumento, tapos mayroong cash, dollars. Siguro halaga nun 1.5. Pero binalik ko sa kanya kasi alam naman natin na pag hindi sa atin, babalik natin.
was a very fine 1999 sa Manila. Completed Halloween with a bachelor's degree ng Bachelor of Science in Tourism Management. Bago pa man mapunta si Christine sa trabahong financial advisor, may mga pinasok na rin siyang ibang trabaho. Back then, naging part-time ko full-time ko si first job ko which is si airline. Sa airline, ko sa ground attendant. And doon ako naghanap din ng market. At the same time, nag-enjoy din ako. Kasi sinabi ko diba, one of my hobbies is makikipag-socialize, globalize. So doon, iba-ibang lahi. Nakakausap ko and one good thing, internationally pa ang airlines road na hinahawakan flight operations. Binahagi rin ni Christine sa amin kung paano siya nakapasok sa kasulukuyang trabaho niya at bakit hindi ito katugma sa kanyang tinapos. So, yung dad ko, profession niya rin is different from the third job, which is siya actually yung nagpasok sa akin kay Purelec UK. And that time, nabuta lang ako, sinabihan niya ako, pero hindi ko na lang alam na blessing in disguise pala yung mangyayari. Kasi, sinabihan niya na lang ako na, mag-review ka, may exam ka on Friday. So, napauwi naman. Andun pa rin naman yung hirap. Pero yung happiness, sabi ko nga kanina, I get to have the job or business na nagagawa ko pa rin yung role. Yung lifestyle ba na gusto ko na nakakatulog ako anytime I want, nakakapag-work ako anywhere I want, I get to travel anywhere. Habang nagagawa ko yung mission ko to educate Filipinos about financial awareness. So, ayun. Yung gusto kong job is hindi ganun kaganda yung salary na gusto ko hitain. So that's why, maybe on that part, pero may part pa rin na it's my choice. Mindset ko kasi is to grow, not to be stagnant na aantayin ko pang ma-promote ako dito after how many years. Ito yung ayaw ko lang sa ating sambong Pilipinos na binababa natin yung kapwa nating Pilipino na ay, iba yung course sa work environment. Kasi, kasi para mga Pilipinas kasi, dati Pilipinas tayo. So, hindi agad natin gusto na makukuha. Learning doesn't stop the kahit anong age. Kasi as long as buhay tayo, we still learn. Age doesn't matter, status doesn't matter, or time doesn't matter. Kasi every time na nabubuhay tayo sa mundong to, we still get to learn. Not just from ourselves, but dapat open din tayo what we do sa iba. Let's not isolate ourselves from just learning sa kung ano yung alam na. Pwede tayo mamili kung ano yung gusto natin i-take from them, from that or from them. Pero we should be always mindful and learning from other people. Though alam ko naman, lahat ng bago sa atin ng sad, pag di natin alam yung mangyayari, we tend to get nervous or afraid na yung happy yung track na yun or yung day na yun. Well, let's take rejections as an opportunity. Kasi without those rejections, it will not break them kung nasan ka kayo. Sabi ko nga kanina, without you being successful right now, na hindi ko alam yung naging failure mo before, you're not gonna be happy na yun. Like, hindi ka makakapagtapos sa pag-aaral, you're not gonna remember, or you're not gonna look back at the past. Hindi ka naman babalik. You're just gonna reflect from it and learn from it. So, yun naman sabi ko, take rejections as an opportunity. Because I know, sooner or later, those things, magagamit mo yun para marating mo yung tinatawag mong success mo. Isa sa mga pangunahing hakbang patungo sa pagtatrabaho ay ang pag-aaral. Malaki ang nagiging kampanya nito sa pagpili ng tatahaking landas sa hinaharap. Technological University of the Philippines, Manila. At ang tinitake ko itong course ngayon ay BFA, which is Bachelor of Fine Arts, major in Advertising. Nang aming tanungin si Josen patungkol sa kung ano ang pananaw ng kanyang magulang sa kanyang kinuhang kurso, ay ito ang kanyang pahayag.
Kasi total sila na kumuha ko ng fine arts. Kasi simula elementary pa lang ako, parang hinuhubog na ako na maging practical sa buhay na kunin yung mga sikat or mga in-demand na courses dito sa bansa natin. Tulad na lang ng mga architecture, civil engineer, mga business management, gano'n. Ayon sa Family Life and Children Development Specialist na si Claudette Tandok, hindi dapat dinidikta ng magulang kung ano ang dapat na kuning na kurso ng kanyang anak. Isa ito sa mga nagiging dahilan ng mali at magulong pagpili ng mga anak ng kanilang trabaho sa hinaharap. Dapat isaalang-alang na magulang ang mga gusto ng anak para ituluyan itong makilala ang sarili. Siguro ang maraming damin ko syempre masakit bilang anak na waranasan yung ganun na bagay na ine-expect mo na bilang pamilya at magulang mo sila, ine-expect mo na sila yung unang-unang susuporta sa'yo at magmamahal sa'yo. We are broken family and I always felt that na parang na parang left out, tapos self-support, gano'n, na parang every time na manghihingi ako sa kanila, may mga times na isusunod pa nila sa akin ito, na parang napapaisip ako na parang, yun kuya ako na civil engineer graduate, but hindi nila sinusumbatan, na parang okay lang sa kanila ng ginastusan nila, na parang, ba't kailangan ko maranasan ng mga ganitong bagay? Kasi imbis na ginagawa ko ng place yung oras na paggagawa ko ng grade notes, which is 4 hours, 3 hours, parang napag-iiwanan ng mga kasi parang yun, tambak ng place. Tapos, kailangan ko tandaan ng sideline. Tapos, every time na manghihingi ako, sasabihin, walang budget. Tapos, nakakapag-bagyo sila, nakakapag-gala sila. Marahil masalimuot nga ang naging lagay niya sa kanyang pamilya dahil sa ayaw nila sa kanyang piniling kurso. Paano naman kung sila ay sumang-ayon at sumuporta sa kursong napili niya? Siyempre, mararamdaman ko ay masaya sapagkat hindi ko na kailangan magtrabaho pa bilang student na magsa-sideline magbenta ng graham books, gano'n. But ayan nga, financial problem na parang every time na manghihingi ka, parang napapaisip pa ako na huwag na lang baka isundat nila sa akin yung mga igasto sa akin. Kapag hindi umaangkop yung trabaho dun sa ino-offer, so nagkakaroon ng underproduction ng kung ano man yung product na ibinibenta. So another is unemployment. Of course, kung hindi ka fit doon, ang tendency, hindi ka ma-hire. Pwede rin underemployment or unemployment or wala, non-employment at all. And then yung matagal na effect nun, gaano katagal, kung hindi maaayos yung mismatching ng job, gaano katagal, so nakaka-apekto yun sa economy natin. Pagtapos ko na yung panganay ko, tapos susunod na rin yung pangalawa. Then, yung pangatlo, superior college din. Then, yung pinaka maganda, na-promote din yung misis ko bilang head ng auditing. So, successful. Kahit hindi ko nagamit yung course ko. Siguro at some point, may mga nakuha na from successful ganaps sa life ko, like makapag-travel sa Europe, makapag-travel sa South Korea nung nag-aaral pa. Pero syempre, iba pa rin yung successful na talaga to the highest point na tapos na. As a student leader, naniniwala ako na kaya kong baguhin ang mundo kahit imposible man ito sa mata ng ibang mga tao. At naniniwala ako na kapag nilaban ko itong course na gusto ko, at may mga ibang mga tao na makaka-appreciate at makaka-connect sa buhay ko. Kahit na mayroong mga Pilipino ang pumipili ng trabahong hindi naaayon sa kanilang tinapos na kurso, at may ilan pa rin na nagtatagal dito, nariyan ang mga Pilipinong nakakaranas ng sapat na kita na bumubuhay at nagpapaunlad sa kanila. Habang ang iba naman ay pansamantala munang humahanap ng ibang trabaho at nagdidesisyong sa kanila lamang ipagpapatuloy ang tinapos na kurso kapag nagkaroon na lamang ng pagkakataon. Ngunit, gayon pa man ay nakadepende pa rin sa mga tao
ang kanilang nagiging trabaho sa istorya at mga desisyon nila sa pamumuhay. Ang job mismatch ay hindi laging malungkot. Bawat tao ay may iba't ibang kwento tungkol dito.